But I'll take words sa mga veteranong driver. Kasi hindi ako nagsimula dito. Bago lang ako dito sa RGN fleet. Bago lang, wala pang 3 months. So 2 months. O 3 months na, I think. Parang 3 months or 2 months na ako dito. So, marami akong bagay na kailangan matutunan dito sa RGN. Yung mga techniques nila, yung mga style nila ng mga veteran driver. But, yung nga sabi ko, I'll take words from them. Kinukuha ko lahat. Ginagather ko lahat. Then, iiwanan ko yung mga hindi ko kailangan. Kukunin ko lang yung mga kailangan ko. Good morning guys. Dito pa rin ako sa Hana. Hindi pa ako umalis dahil maaga pa lang. Alas 6 pa lang ng umaga, alas 8 magbubukas yung branch sa may Brooks. 1 oras na lang ako doon kaya magpapatanghalin na ako. Ano yung patanghali? But cars and trucks lights. Kumaya na ako tatakbo. Kuha mo na akong kape, washroom. Alright. Ay, ito lang problema pag dalawa lang yung washroom nila dahil nag-aagawan yung mga customer. Dalawang cubicle. Dumb ways to die. I don't know kung anong lasa ng mga kape na dito. Mountain Blend, Donuts Shop Blend, Columbia Supreme. Naku, wala nang laman. Dumb ways to die.
Hi. Hey, how are you doing? Good. How are you? Pretty good. $2. You're making vlogs now? Yeah. That's good. $2. Yeah. $2. Okay. Can I just leave it here? Balik sa washroom. Puno pa rin. Grabe. Daming tumatae. So anyway, yeah. Hindi ka makakapwesto dun sa makakapwesto dun sa washroom. Ang daming nag-iibak. Anyway, kahapon, kung natandaan niyo yung kahapon na tumawag ako sa opisina, di ba? Kasi tinatanong ko kung sinasabi ko sa kanila na sira yung aking EPU. I mean, nagtataga siya, mayroong leak. So, inoperan nila ako ng hotel. Pero ayaw kong mag-hotel dahil ayaw kong ibaba tong load. Tapos babalikan ko na naman dito. So, ang ginawa ko kahapon, binuksan ko yun. Kita ko sa inyo. Hindi pa naman ako gusto ko lang sanang mag-washroom pero it's okay. So kahapon, dahil hindi ako mapakali, dahil maaga pa, maaraw pa, binuksan ko tong EPU. Yeah, binuksan ko yan lahat. Meron akong konting tools, no? So anyway, so far so good. Ang daming tagas nito kahapon. Yeah. So, lumuwag. May mga luwag na tornilyo. Tinanggal ko itong mga nandito. Nagdagdag ako ng langis. But, yun nga, so far, so good. Wala na. Kasi pinandar ko muna siya bago ako, para makita ko kung anong problema, saan nagtatagas ang itong generator. Ito yung generator namin. Ito yung nagbibigay sa amin ng kuryente. Lalo pag winter time, pag patay ang makina, magdi-off ka. Pero ito, hindi umaandar to pag winter time. Pero kailangan mo siyang paandarin. Once in a, like, pagdating mo ng Yellowknife, papaandarin mo siya para hindi maninigas yung langis niya. Okay? So, inayos ko lahat. Tinanggal ko itong mga ito. Mga tornilyo. So ngayon, wala lang tagas. Kasi hindi, kaya tumawag ako kahapon kasi nakita ko nga yung mga langis-langis doon or parang may tubig na lumalabas. Kaya sabi ko, hindi ko papaandarin yung EPU dahil baka magkakaproblema lalo ako. So ngayon, everything is okay. Back into the business, guys. And one more thing, may mga nagko-comment kasi na mga viewers na nawawala yung music or nawawala yung sound ng aking video. Well, ang problema kasi dyan, ilan sa aking mga videos, sa mga previous videos ko, kung bababa kayo dun sa pinaka malalim na, kasi nasa 1,000 videos na yung na-upload ko eh. Sa pinaka malalim na, before, may mga site akong binabayaran para sa aking music, sa aking mga background music, sa aking drone shots. Then, nung hindi ko na na-renew yung, yung yearly subscription ko sa kanila, yung music na ginamit ko doon sa video, sa mga video, sa previous video, nakaka-copyright. Dahil hindi ko na ni-renew yung aking subscription sa kanila. Nakaka-copyright ako. Kaya kailangan ko siyang i-cut. Or kailangan kong i-mute kung saan gumamit ako ng kanilang music.
Okay? So ngayon, ang ginagamit kong music ngayon ay Epidemic Sound. Sana everything is okay pag dumating yung time na hindi na ako mag-subscribe sa kanila. Okay? Kasi may nakita akong bagong site ngayon ng music. Meron siyang babayad ka lang ng mga $300 for lifetime paggamit ng music. Wala na. Isang one pay lang siya, but lifetime man siyang gagamitin lahat ng music sa audio.com, I think. So ngayon, yun ang nangyayari sa aking mga videos. Nawawala yung mga audio dahil nakaka-copyright ako. Kaya marami ako nababasa dun sa comments na wala akong audio, walang audio. Pasensya na. Kasi ganun talaga, nawawala talaga yung aking mga audio doon dahil naka-mute or naka-replace yung sound. I'm not sure. Basta yun na yun. Okay? And sa mga fast food kasi, like mga Jollibee, mga buffet, masarap sana all the way, mag-vlog ka doon, kwentuhan kayo doon. Kailangan mo kasing i-cut ang mga videos dahil meron silang background music. Napapansin niyo sa mga mall, sa mga pagkainan, may mga background music sila, di ba? So, yung mga piniplay nila ng mga music, mga ano yan mga original talaga may mga singer yan. May mga, basta. Ngayon, pag na-captured siya, narinig siya ni Whitey, nakaka-copyright ako. Pag upload ko yan sa YouTube, hindi niya muna yan i-upload, tapos papadala niya ako ng notification sa email na yung music is copyrighted. So now, to review the issue, i-review mo yung issue, meron nakalagay doon, remove the video or mute the music, yung background, meron silang bagong apps na ganun, i-mute mo yung background music. So, yan ang problema pag nasa loob ka ng mga fast food kasi may mga background music sila. Maka-capture yung background. Kaya pasensya na sa mga nag-comments na nawawala yung aking mga audio dahil kailangan ko siyang i-cut. Hindi ko naman siya kailangan i-delete yung video and then i-re-upload ko kasi napanood nyo na eh. So, ang gagawin ko na lang, i-mute ko na lang yung portion na merong background music. Kasi hindi ako pwedeng hindi gumamit ng music dahil may binabayaran ako music and then may mga drone shots ako, may mga kailangan lagyan ako ng music. So, kailangan kong gumamit ng mga music, lalo na pag ice road, mga suspense na mga audio background, di ba? Kaya pasensya na uli. But anyway, tapos na ako dito. Ang dami kong explanation sa inyo. Meron na lang 1 hour and 15 minutes sa aking customer. And then mamaya, I don't know kung saan ako pupunta kasi binigyan ako ng isang load. Yun nga, papuntang Tacoma, ba't tinanggihan ko siya? Long ways to die. Let's go. Oh, merong blue line dito. Cute. Is that Jay? Meron siyang payloader sa back. Isang cute doon.
100 kilometer. Ito yung pagit dito pag meron kang 15 na load na wide tapos merong grill sa gilid. Dahil hindi ka pwedeng dumikit dito sa side. Dahil protektahan mo tong load mo dito sa right side, kaya kakailanganin, kakainin mo tong nasa gitna. Now, pag may kasalubong ka na truck, yan ang problema. Mas magandang ganito, yung walang grill, open dito sa side, kasi pwede mo siyang itabi ng konti para open tong opposite way. Pwede mo siya kasi walang matatamaan eh. Pero pag merong grill at merong tulay na medyo mahaba ang stretch, tapos merong grill sa gitna, kailangan mo ng pilot na magaling kung kailangan ng pilot ha. Pero kung ikaw lang, pagdasal mo na wala kang kasalubong, dahil talagang titigil kayo sa gitna, no? Kapag open yung side, walang grill, and that's good. Pero may oversized na blade. Mapat ng pilot niya. Okay, merong oversize dito. Anong klaseng oversize to? Oh, it's a big one. Parang bahay. Tumabi na siya. Hindi na ako didiretso ng all the way sa Brooks ng Trans-Canada 1. Arriving at coordinates on the right. Bring your raincoat. Turn right at the stop sign. Yeah, I'm gonna go a step ahead to the center. Arriving at coordinates on the
is it? Pansit.
Okay, straight. Whew. pa sana to natapos yung aking load kasi ang lapit na itong Brooks from Saskatoon around 500 plus kilometers, but kahapon kasi
habang naglo-load kami nito kahapon, yung nakita nyo yung tatlo kami doon sa habang niraramp itong X9 Combine. Yung isang matanda doon has been working for Q-Line for 15 years sa RGN. Siguro mga 13 years sa RGN. Kasi hindi ka naman dito makapag-start sa Q-Line ng RGN agad pagpasok mo, di ba? So dadaan ka ng deck, flat deck, then upgrade. So maraming opportunities sa Q-Line. Guys, hindi lang flat deck, marami kung anong gusto mong commodities na hatakin mo. Just like Manoy. Si Manoy Carts, umahatak ng LCB, dalawang trailer ng Westel, yung parang Shiloh, dinadala sa farm. So merong mga ganong load si Kyo. So now, kahapon, dating na sana ako kahapon dito ng mga, maanlo sana ito kahapon, but nagtagal doon kay Tatang dahil ang daming kwento, daming mga sinasabi. But I'll take words sa mga veteranong driver, kasi hindi ako nagsimula dito, bago lang ako dito sa RGN Fleet, bago lang, wala pang 3 months, so 2 months o 3 months na, I think parang 3 months or 2 months na ako dito. So marami akong bagay na kailangan matutunan dito sa RGN, yung mga techniques nila, yung mga style nila ng mga veteran driver. But yung sabi ko, I'll take words from them. Kinukuha ko lahat, ginagather ko lahat, then iiwanan ko yung mga hindi ko kailangan, kukunin ko lang yung mga kailangan ko. Parang ganun lang. So as veterano na driver, dami niyang tinuturo sa akin, ganito. Yeah, every day is a learning process. Huwag kang magagalit pag pinagsabihan ka na, oy, mali yan, oy, ganitong gawin mo. Take it. Kasi alam ng driver na yun, yung nauna, na yun ang tama. Okay? Huwag kang magagalit na i-insist na, no. Take it mo lang. But if you think na, mali to, okay, may babaguhin akong konti dito, may i-upgrade ako ng konti dito, then do it. Basta alam mong tama. But take the words galing sa mga veteranong driver. Okay? Take the words. Kaya nagtagal ako, takes time. Ngayon lang ako dumating, pero ngayon talaga ang unloading date ng combine nito, 15. Shout out sa aking anak, si Macaulay. Happy birthday, anak. Birthday niya kahapon. But Papa's away, no? It's okay, that's life. Hanap buhay tayo. Sometimes walang ganun. So anyway, tapos na ako dito sa Brooks. Wala pa akong order number, hindi pa ako nag-send ng availability ko. Then I don't know kung anong next na load sa akin ngayon. Basta within Canada lang. Hindi ako lalabas ng Canada dahil Canada lang muna ang aking kukunin. So guys, until my next video, maraming salamat sa mga comment. Huwag niyong kalimutang mag-likes. Kahit mga 1,000 likes lang, it's okay. Okay? Maraming salamat sa mga nanonood dyan sa TV. Shout out sa inyong lahat. Habang nanonood, kumakain, nandyan sa loob ng inyong truck, kumakain habang nanonood ng Pinoy Trucker na channel. Pag-amping Muntanan, keep safe, and ikaw, keep on trucking.